Mga master, alam ba ninyo na mayroon pong tatlo na House bills para sa salary increase na kasalukuyan po nakapending pa sa House of Representatives at apat naman na Senate bills para pa rin sa salary increase na nakapending ngayon sa Senado. Ang tatlong House bills na yan mga master, House Bill 8081 ni dating Congressman Recto na ngayon ay Finance Secretary, House Bill 8240 ni PBA Representative Attorney Migs Nograles at ang House Bill 8716 na isa pang bill ni dating kongresista at ngayon ay Finance Secretary Recto. Sa Senate Bill naman nandyan ang 2611 ni Senator Jinggoy Estrada, Senate Bill 2296 ni Senator Bong Revilla. Yung dalawang Senate bills hindi na po natin nilagay dyan kasi wala pong salary schedule doon sa bills nila at ang author ng dalawang bills na yan ay sina Senator Bongo at Senator Raffy Tulfo. So ito po mga bills pending, hindi po gumalaw sa kanya-kanyang committee sa House of Representatives at maging sa Senado. Kaya nga po hindi nagkaroon ng chance na magkaroon ng isa pong Republic Act or batas for salary increase at naglabas ito si Pangulong Bongbong Marcos ng executive order. So ito pong executive order ngayon ang masusunod dahil wala naman pong batas para sa salary increase kasi nga pending pa lahat ng mga bills na na-file ng mga kongresista at senador. Kung nakikita po ninyo yung halaga ng supposedly magiging first tranche salary doon sa mga bills na atin pong nabanggit, no, pinakamababa yung kang PBA Representative Migs Nograles at pinakamataas naman yung 29,700 for salary grade 11 or 10% increase ng basic pay. No, yun po din ang pinaka-common. Kaya nga po ay siguro yun ang dahilan kung bakit pinopropose o pinopost sa Facebook noong confirmed na yung salary increase. Pinopost sa Facebook ang salary schedule na mayroong 10% increase. Kasi nga yun yung majority sa mga bills na nakapending sa both houses of the Congress. Pero malabo po no na matutuloy yung mga ganon kasi nandyan na po yung executive order at wala na po silang panahon para matapos yung proseso ng pag-approve ng mga bills na yan until sa pagtatapos ng current 19th Congress sa darating na June. So, siguro itong executive order talaga ng Pangulo, ito na po talaga yung magiging huli no, na final na basis ng sahod natin until 2027. So, abangan po natin pagdating po ng July next year kung ano na naman po yung mga bills na ipapasa ng ating po mga mambabatas na pagbibigay ng good news para sa mga empleyado sa pribado man o sa publiko.